Makibalita naman tayo sa Bulacan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Governor Willie C. Alvarado ng Bulacan. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga sa iyo, Kara. Okay, sir, mukhang ang Central Luzon po ang pinaka-apektado ngayong araw. Kausap lang natin kanina si Pampanga Governor Lilia Pineda at talagang majority ng mga municipalities doon ay lubog sa baha. Kumusta po dyan sa probinsya ng Bulacan? Ganun din po ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon po dito sa lalawigan ng Bulacan ay ang mga nakalubog po rito ay yung mga low-lying areas, yung southern portion, katimugan ng lalawigan ng Bulacan. Katulad ng Hagunoy, ng Paumbong, ng Malolos, ng Kalumpit, ng Giginto, Balagtas, Marilao, Maykawayan, Bukawi. Partikular po yung Hagunoy at ang bayan ng Ubando. Sapagkat ang Hagunoy at Ubando, paglaki po ng tubig na nanggagaling sa Manila Bay, nalulubog na po ito. Kaya matagal na pong nakalubog ang bayan ng Hagunoy at ng Ubando. Nito pong nakaraang gabi, nagpatapon ng biglaang 500 cubic meters per second itong Bustos Dam dahil nagpa-deplete po sila ng isang rubber dam. Opo. At ang equivalent po niyan ay 500 cubic meters per second sapagkat maraming tubig ang pinawalan ng Ipo Dam, gayon din po ng kalakhang bahagi ng Sierra Madre na nagtutungo sa Bayabas River na nag-aggravate ng tubig sa Bustos Dam. At ito po ang naging sanhi ng biglaang paglaki na naman kagabi at sinasalubong ngayon ng tubig na high tide na nanggagaling sa Manila Bay. So ito po ang minamatsyaga namin ito. So yung pag-overflow po ng mga dam, yun po ang pangunahing dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pagbaha dyan sa probinsya ng Bulacan. Ang malaking bahagi po ng pagtaas ng tubig na ang baha ay nanggagaling sa Angat River, gayon din po sa Pampanga River, ay yung pagtatapon po ng tubig ng Bustos Dam. Subalit yun lamang pong ulan, yung halos ng habagat na halos yung mga 4 na buwan sigurong ulan na ibinubuhos lamang sa halos 3 oras. Ito po ang nagpabaha sa ating MacArthur Highways mula sa Kalumpit hanggang sa kalakhang bahagi ng Maykawayan. So Governor, yung mga kalsada po dyan sa Bulacan, yung mga major highways po, passable po ba ito at least for yung mga malalaking truck or light vehicles ba? Kaya pa rin or hindi na? Sa ngayon pong oras na ito, halos lahat po ngayon ay naging possible na except yung portion doon sa Pandayan na Maykawayan na ang po pwede lamang po yung mga big buses and trucks. So lahat po ng highways ay passable na. Ang problema po yung tubig ay nandoon po sa loob ng mga kabahayan, sir. Yes, Kara. Ganon ngayon po ang sitwasyon sa lalawigan ng Bulacan. Yung pong tubig na minamatsyaga natin sa ilog ng Santa Maria na nagtutungo dito sa Bukawi, ito po ay bumababa ngayon. Ang Marilao, Maykawayan, Ubando, ang tubig po nito ay aggravated ng tubig na nanggagaling sa Valenzuela at Caloocan sa Kalakhang, Maynila. Okay, sir. Pag sinabi niyo pong lubog sa baha yung southern sections ng Bulacan, hanggang saan po yung baha na ito? Kasi may pinapakita po kaming video ngayon hanggang tuhod yung baha. Yes, pero meron pa bang mas mataas pa? Yung pong lugar ng Maykawayan, along the highway, hanggang tuhod pa po rito. Pero if you will go inside, katulad po sa Lungos, sa Bayugo, doon sa Bangkal, mataas pa po ang mga tubig dito. Gayon din po sa bayan ng Ubando. Sa Ubando po, sa ganitong oras ay halos sa Baywang. Ang Hagunoy po, kalakhan ng bahagi ay ganon din po kataas ang tubig. At ang 11 barangay naman dito sa Kalumpit ay hanggang halos tuhod po ang tubig. Sir, sa mga oras na ito, may nangangailangan pa ba ng rescue dyan po sa Bulacan or lahat po ay safely evacuated na? Napuntahan po namin sila at as early as yesterday and the day before, lahat po ng nasa geohazard areas ay nailipat na namin. At yung pong mga ilan-ilan sa ating evacuation center, ito po ay tinutugunan ng ating mga bayan-bayan sa tulong po ng ating provincial government at ng Department of Social Welfare and Development. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Governor Willie Alvarado ng Bulacan.